Okay, ang atong topical maigsoon is kanang the cost of forgetting. The cost of forgetting. Three things we should not forget. Na kung nabasa nga libro mga igsoon, mauday daghan mga Christian mga igsoon nawala sa passing, nawala sa kanang sa ilahang kinabuhi because daghang higayon nalimot siya. Ina yung tapad ayaw jud kalimot. Okay, tulo ka butang nga kinahanglan dili ta malimot. Okay, mingri ka. Una na yung kinahanglan di ka malimot sa imungan. Joke lang. Okay. Of course, number one, mga igsoon, we should never forget God. Amen. Ayaw jud kalimti ang Ginoo. Hallelujah. Okay. Number two, mga igsoon, we should never forget people in our lives. Ayaw kalimti ang mga tao sa imong palibot kay naa gina sila gihimo sa imong kinabuhi. Amen. Amen? Siya'y malimot ta sa mga tao nga nahimong panalangin sa atong kinabuhi. Okay. Number three, mga igsoon, we should never forget our humble beginnings. Ayaw yung kalintig din kagikan. No? O saan ba na? Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Paita ng tinagalog na binisayaw. Kahit kayo. Okay. So, three things we should never forget. One, God. Number two, people. Number three, our beginnings. So, makita na ito nga. Importante na mga igsoon na nakabasa ko libro mga igsoon na kanang about forgetting. Nakaingon ko nga, ako yun siyang i-share sa ako mga igsunan because when I look back sa ministry, daghan kay mga tao nga wa na dinhi tungod kay nalimot. Hallelujah. Hello! Nawa mo na igsoon. Okay, atong tanawon mga igsoon. Okay. Forgetting God. Number one, forgetting God. What happened when we forget God? Number one is, number one, we become unrighteous. Ha? Mao ba, pastor? When we forget God, kung malimot tas Ginoo, mahimot ang dili matarong. Okay. Ato tuon sa Hebrews chapter 6 verse 10 mga igsoon. Hebrews chapter 6 verse 10. Tanawa diha sa inyong mga Bible. Okay. Ingon din mga igsoon, tanawa kung sa isulti ni. Ingon din. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Dini sa verse 10, nagpakita mga igsoon nga ningon manggani ang Bible nga ang Ginoo dili siya unjust. Nakalimtan niya ang iyang gibuhat. Timan ini tanan nga maayong butang imong gihimo para sa Ginoo, di gyud na kalimtan sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang Ginoo dili man siya, I should say, dili matarong. Inano, tarong man ang Ginoo, di gyud na siya malimot sa maayong butang imong himuon. Ang tarong nga tao, di gyud na siya malimot sa mga maayong butang. Amen. Hallelujah. Pila man ninyo na kayo, Lordiho na niya, nalimot man siya sa akong gibuhat niya. Di ba? Oh. So, ang tao, nga dali lang malimot, dili tarong. Hinain mong tapat. Salamat nga tarong ka. Come on, hinain tapat. Okay. Number 2. Hala, Deuteronomy 4 verse 23. Atong tan-awon mga igsoon sa Deuteronomy 4 verse 23. Okay, ingon din sa Deuteronomy 4 verse 23. Take heed to yourselves lest you forget. Nara. Take heed to yourselves, lest you forget the covenant of the Lord your God, which He made with you, and make
for yourselves a carved image in the form of anything which the Lord your God has forbidden you. Ingon siya din kanabang pamati yun. Kay basig malimot mo sa inyong kasabutan sa dali sa Dios. Niya maghimo mo mga Diyos matod pa niya diya. Okay. Halali ay di man inigsoon kung ikaw malimot ka sa Ginoo, malimot ka sa Dios, mahimo kang gitawag covenant breaker. Sagaran sa mga tao, dili mo tuman og sabot. Hello. Nalimot sila nga sa dihang musulti sila na ay Ginoong nakadungog sa inyong sabot. Amen. Oh. Munang magubot ang kinabuhi kay daghang mga tao dili mutuman og sabot. Hallelujah. Mga gubot ang mga company kay ang employer musulti mao ni sweldo pero dili mutuman sabot. Hello. Napang right song. Banag asawa mag-away tungod kay usahay dili mutuman sa sabot. Moingon ang bana, ayaw pangutang. Niya, musikrito mga sawang pangutang. Ano rin tinuduay ng uliya. Okay. Hindi mo makita mga eksoon nga when we forget God, we become covenant breaker. Di ba nini, musaad kami ka, tumanag na. Nga naman, na may Ginoong nakakita sa imong saad. Amen. Hello. You are bound to it. When you make a covenant, when you make an agreement, covenant is like an agreement, murag contract, no? So, imo makita kung muskwila ka kanang commerce, may mo commerce, nga naman. Because sa commerce na ay subject din nga ambot og napabani obligation and contracts. Na. Ang imong obligasyon o sa mga kontrata na yung mga sabot, mapakyas ka ni kalinha na kay penalty. Pwede ka na makiha. Itawag na siya breach of contract. Okay. Makitaan mo siya, mga igsoon, na ang tao kung malimot siya sa Ginoo, mahimo siyang covenant breaker. Okay. Sunod. Number 3. Hala, kung ang tao malimot sa Diyos, ingon ang Bible mga igsoon, Deuteronomy 8, verse 11 to 14, we become proud. Hampugiro kay ta, basta malimot na tas Ginoo, murag sige na lang ako, tungod na ako. No? Kung dili pa ako. No? Kuyaw kay na igsoon. Mahimot ang mapasigarbuhon. Number 4. Allah, ako ni basahon, Pete. Ako na yung basahon. Job 8. Tanawa na igsoon, Job 8, 11 to 13. So Job chapter 8, verse 11 to 13. Ingon ni. Can the papyrus grow up without a marsh? Can the reeds flourish without water? While it is yet green and not cut down, it withers before any other plant. So are the paths of all who forget God, and the hope of the hypocrite shall perish. Katulad mga tao, nga malimot sa Ginoo, malaya. Malaos, malaya. What do you mean mga igsoon nga malaya ang tao kung malimot sa Ginoo? Ang iyang kinabuhi mahimong way lami. Amen. Hello. Hallelujah. Di ba? Ganahan mo ta nga murag ang kinabuhi fresh. Mo bitaw ang sa una na ikanta times of refreshing. No? No? Naikanta because ma-refresh man ka when you remember God. So yung may numdum ka sa Ginoo, ang imong kinabuhi mahimong lunhaw.
Musanag imong pananaw kay naay Ginoo nga imong magtatabang. Naay Ginoo nga nanalipod nimo nagtagbo sa imong need. But when you forget God, malaya ka, you wither, kanang malahos ka, malaya ka. Mo na ingon mga igsoon sa Job, when we forget God, malaya tong kinabuhi. Buong ta, tingali you may have money, nagangagwat na pero wa kay kalipay. Nga naman, because only the presence of God can give you joy. Amen. Hallelujah. Psalm 16:11. Ingon siya, you will show me the path of life. In thy presence there is fullness of joy. Amen. Hallelujah. Ang tao sige pangitag kwarta kay nangitag kalipay. Pero ang tinuod son, ang tao nga nakakaplag sa Ginoo mao'y makabaton sa tinuod nga kalipay. Amen. Nga naman, kay kunaan nimo kuyog nimo ang tag-iya sa nang butang. Sa may mawani. Amen. Ang tag-iya sa tanan kuyog nimo. Hallelujah. Maka kuan ka man igsoon, makayong kagrabihas Ginoo. Basta kuyog nimo ang Dios igsoon. Makakaon kag lami nga way kwarta-kwarta. Amen. Atong Thursday, Friday, naman ko'y Bible study sa Mandawi House of Prayer. Gitiksan na ko pagka mga 11, Pastor June, ang atong Bible study sa Mandawi House of Prayer. Adto na ito himuon sa Mount Moriah. Ni ko, sige, kung sa oras at gikan, ingon siya, mugikan ta alas 12. Niya, o sige, asa man ko ninyo hapita? Ingon, ali sa JY, so dito ko sa may JY, mga ikson. O sige, JY, pag-abot dito JY, siya, Pastor June, diritso sa Dimsum, kay maniyog to tadaan. Okay, kwanta na, di ko maniyog to kong Dimsum. Okay, ano mga ikson nga, you will find na basta ikaw o ang Ginoo ba na ako yung kanunay, nindot yun ang imong kinabuhi. Amen. Di yun ka malaya. Okay, number 5. Hala. Ato tanaw ni Hosea 8 verse 14. Katuntol mo Hosea. Nana siya sa minor prophets. Before sa Joel. Hosea chapter 8 verse 14. Mauni ang giingon sa pulong sa Ginoo. For Israel has forgotten his maker and has built temples. Judah also has multiplied 45 cities. Ingon siya. But I will send fire upon his cities, and it shall devour his palaces. Okay. Ingon ni mga eksyon, kay nalimot man ang Israel kuno sa Dios, magpadaan Ginoo kayo sa iyang mga syudad. Sa diyan ang tao, napa mo na eksyon? Okay. Sa diyan ang tao, malimot sa Ginoo, padan-an siya sa Ginoo kalayos kagubot. Ang mga pamilya na way Ginoo gubot na kaayo. Hello. Hallelujah. Gubot mo kay usahay ang Kristiyanong pamilya unsa pa ka nang way Ginoo. Amen ba? No? You will find mga igsoon, fires of trouble are sent to our lives when we forget God. Ayaw jud kalimti ang Ginoo aron ang imong kinabuhi nindot ang dagan. Ani. Number 6. Allah, kasakit ani. Kasakit ani mga igsoon. Hosea 4 verse 6 atong tan-awon mga igsoon. Hosea 4 verse 6. Tanawa sa gisultis Ginoo. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Kung ang tao, igsoon,
malimot gani sa Dios. Dili lang siya ang kalimtan sa Ginoo, hasta yang mga anak. Ingay tapad ayaw yung kalimot sa Ginoo. Because kanang imo so many times ingon jud ko ninyo, kung basta mo duol tas Ginoo, dahil na atong mga anak. Kung i-bless tas Ginoo, i-bless po na atong mga anak. Na ako'y nakitaan mga igsoon. Na ako'y nakitaan ba? Nangalagad sa Ginoo, dugay nangalagad sa Ginoo, pero sige supil sa Ginoo. Nangalagad, napig ni simbahan, pero way tuman-tuman. Kitaan ako mga igsoon. Yung mga anak, inig-andar, guba, hastang banggira, guba, pusgat, tanang mga tanggana, mga kuan. Niya, kaya sa anak, wag, niladlad na Diyos pagkabayon. Di lang kumisgot anak, kaya mapagyasak naman ni Pacquiao. Pero, mga igsoon, when we forget God, God will forget our children. Timanin niyo siya. Timanin niyo siya. When you follow God, when you obey God, kung mutuman ka sa Ginoo, tuman na Diyos Ginoo, makita nimo bunluton sa Ginoo ang imong mga anak nga mosunod sa Ginoo. Tuman lang yun. Ayaw lang yung pagkawa sa paglaom. Because there will be a day, iktiman sa atong ibasa mga igsoon dito sa Hebrews 6 verse 10, ingon dito, di yun malimot ang Ginoo nga kung unsa imong buhaton, iya jud kang gantihan. Amen. Iya jud nga tubangan ang imong gibuhat. So ayaw jud kalimti ang Ginoo aron ang Ginoo mahinumdom sa imong mga anak. Amen? Okay, number 7. Wala, sakit-sakit ni. People who forget God will go to hell. Psalms 9. Katong tanawon mga igsoon. Sao man eh, gisulti mas pulong sa Ginoo. Ingon man din mga igsoon, Psalm 9 verse 7. 7 ba? 17. 17. The wicked shall be torn into hell, and all the nations that forget God. Tanawa. Tanawa. Ang dakutan ko no, maadto gyud sa impierno o ang tanang mga nasod nga nalimot sa Dios. Ingay tapat ayon yung kalimot. Kibaw kag ngano? Kibaw kag ngano? Dako kay biling malimot. Kaya magbiyahe mi, mga igsoon. There were times biyahe mi. Katawa si Mami Helen. Nga naman, kay si Les, yung anak, magsige kita sa inyon, Pastor, ang imong eyeglass, patay, nabilin. So, you will suffer when we forgot something. Okay? When I preach niya, malimot ko sa akong eyeglass, wa ko'y freedom nga mo explain pag-ayo because murag na ako'y kulang, na ako'y handicap, kanang lukos ko, klaro? Niya, bugal-bugalan na ko, sa mo nung ka, ang uban kung dili ka klaro, musiga mong mata, ikaw mo piyo, manong ka. Imo makita mga igsoon, it will cost us many things basta naatay malimtan. Labi na, mag-travel ka, di na kayo malimtan. Ang imong himuon mapakgang because naakay nalimtan. Manang ayaw jud kalimot. Dili jud ka mo progress kung malimot ka. Nang ato tanaw mga igsoon, those who forget people. Amen. Sunod. Okay. Those who forget people. Importante, ayaw jud kalimot ang mga tao sa imong kinabuhi. Nara mga igsoon. Number 1, no? When we forget mga igsoon, people around us, we dishonor fathers and founders. Okay. Tanaw na to sa Genesis 9:22. Ingon din sa Genesis 9:22, ingani man ang istorya mga igsoon. One time, human din sa flood,
Si Moses, nagsugo na siya farming. Manaman ang flood. Nabuhay siya, yung mga anak. Karon, sa dihang nananuman siya o paras, ano bang grapes? Unya, ni-ani na siya. Pag-ani niya, first time ko niyang nananom siya. So excited siya sa bunga sa iyang grapes. Yan ni kaumayon, sige siya kaon ang sa dalugay, naubupon siya. Sa iyang kahubog mga igsoon, hindi ko na hindi mayo maghubog-hubog tanong. Ini ang tapad, ayaw niyo hubog-hubog. Nga naman, tungod kay sa niyang nahubog siya mga igsoon, naabdan siya ni Ham, iyang anak, tulo iyang anak si Ham, si Japet o si Shem, naabdan siya ni Ham, naway sapot. Unya, si Ham ni Anton ni Shem o ni Japet, ingon si Papa, nito ay sapot ka hubo. Oh. Pero si Ham o si Shem o si Japet, ang ilang gibuhat ni kuha sila habol. Unya nagtalikod sila, paingon sa ilang papa, wa nila sila mutanaw ilang gitabunan ang ilang papa. Igsoon, say malimot ta. Labi na ang atong mga ginikanan, labi na ang atong mga pastor, hinigkasayop nila ato silang i-expose. Kay bao baka sukupi ang binubuhan. Hello, nakabang na igsoon. Because we dishonor our fathers. Remember, si Noah was the founder of the new civilization. Hello. Now, igsoon, pagka puman sa lunop sila na buhi, so siya na dito ang ganganong gibuhi siya sa Ginoo kay gusto ang Ginoo nga from Noah mo gawas na ang mga bag-ong tao, mga tao nga dunay pagtuo sa Ginoo. Pero what happened? Naagyapon na ang makasala nga kinaiya. Si Ham, si Japet o si Shem gidayeg sa Ginoo tungod sa ilang gibuhat nga they honor their father, wala nila gi-expose ang nakedness sa ilang amahay. Hello, napamulaigsoon mo itong gi-honor sila. Pero si Ham na-curse ang kaliwat ni Ham because tungod kay gi-dishonor nila ang ilahan amahan. Mao na mga igsoon, ayaw jud kalimot. Ingay tapat. Ayaw kalimot sa imong gitawag spiritual father. Hello. Ayaw kalimot, you honor them. Katong mga tao nga nagdani mo sa Ginoo. Ayaw sila kalimti. Kay malimot ka, sigurado gid mga igsoon imong kinabuhi di gyud makapadayon. Napa mo igsoon? Number 2. When we dishonor people, mga igsoon, we become disloyal. Ang example ali naa sa Mark 3 verse 19. One of the apostles, si Judas, ingala, the one that will betray him. Muna sa verse 19. Judas, the one that will betray him. Judas forgot many things. Daghan kay nalimtan si Judas. Atong tanawon mga igsoon. Nalimot siya sa pribilehiyo niya. For a long time, 400 years, ang Israel, nagngita sila sa nga somebody from God will speak to them the words of God. Nalimot sila 400 years. Wa magigsulti ang Diyos o sa mga tao pinaaging prophet. And here comes Jesus, mga igsoon. Pag-abot ni Jesus, privilege kaayong Judas. Look at this. Muna bitaw igsoon. Look, paminaw pag-ayo. Kinahanglan bitaw magmatnon ta sa itong kinabuhi. Hello. Nga naman, ayaw pagsalik. Kaya ano si Judas privilege kayo? Iyang pastor si Jesus. Nuna anak. Dili garantiya, ngingay ka imong pastor, nga ikaw, malangit ka. Imo tiyong kinabuhi. Hinayang tapat, pagtarong yun. Dagang kita
nga tong niniga o niya dito ko nag-serve aning pastora gingit so kayo bisag kinsa pa ng pastora basta malimot ka tagak yun ka. Judas tagak siya. Nalimot siya siyang pribilehiyo nga nakakuyog siya sa anak sa Diyos. Number 2, mga igsoon, he forgot the miracles. Apil siya serve sa 5,000. Ipakaon sa Ginoo, 5,000, 5 na kapan. Bahalag mo ingon ka, kuhan man to pastor, loaves of bread. O loaf, kanang sliced bread, o sa kalo. Iwi, pagkaon 5,000, hindi na may tabo nga makapakaon. But because it was the power of God that is in Jesus, mo to, para na ko, miracles na gan kayo. Kita siya mga bakul, gipalakaw. Mga butang nga nakakita, mga tao, gibanhaw sa Ginoo, but he missed it. Ano man, nalimot siya. Inyong tapat, ayaw lagi kalimot. Number 3, the teachings. Ang mga pagtulunan ni Jesus was with power. Naghangi ko tudlo na ito mga igsoon, may manulti. Hello? Pero ang problema, doon naman gahong nga mausap sa imong kinabuhi. Amen. Muna siya problema. Naghangi mga nindot, mga speaker, mga systematic, pag yun, eloquent, pag yun kayo manulti. Laong pag yun kayong mga terminology gamiton, mga igsoon. But are they changing our lives? Pero si Jesus, when He spoke, people changed. Mauna siya igsoon. Number 4, the experience. The experience nga naman. Kaya ipadala siya sa Ginoo, si Judas, apil siya paglihan sa masakito, nangayo sila. Remember, they were sent to by to. Ging na sa Ginoo, go to the towns in Israel, heal the sick, preach the word. Ayaw bound, ayaw paglagbound. Kaya nga naman, ang worker ko no, deserves his wages. So, dahil mo pakahon ni mo. So, makita ni mo, ang experience ni Judas, dili lang sa parte niya to, kundi parte po sa dihang hapit sila malunod, kung nagibadlong ni Jesus ang storm. Imo makita, igsoon, na-miss yun ni Judas. Because he forgot the Lord's goodness. He betrayed the Son of God. Number 3. Oy! We become murmurers. Kung malimot tas Ginoo mo sugod tag bagulbol. Okay, na Psalm 78 verse 40 to 42 mga igsoon. Isuwat na lang yan ang ninyo niya basahan. Sa John 12 si Judas nagbagulbol diha. Sa John 12 ingon Judas, kamahal ani gibuak lang ang perfume, giusikan lang. Makapakaon naman tanis mga kapos. Nagbagulbol siya. Pero nagbagulbol siya dili di ay tungod kay nahingawa siya sa mga kapos. Nagbagulbol si Judas kay gusto niyang kupitan sa unta ang halin sa perfume. Hello? Naabumigson. So, inang tapat, ayaw na pagsigig pagulpol. Nga naman, na may verse, anak. All things work together for good to them that love God, to those who are called according to His purpose. So, makitaan mo mga igsoon, kung naan pati nga senaryo sa imong kinabuhi, naan mga bati nga imong giatubang igsoon, timan ini kanang bati alang ra gihapon na sa imong kaayuhan. Kung na kay problema karon, alang na sa imong kaayuhan. Nga naman, kay kung na kay problema, magpaduol mo nung kas Ginoo. Amen ba? Hello? Kung na ay nagpapadlong, naglakot na siya ka mo, muulbo na din imong kaspa. Alang sa mong kaayuhan. Nga naman, kay gusto man ang Ginoo makatuon kag pasensya. Hello? Whatever you have in life, timan ini, it is only for your good. So ayaw nang pagulpol. Wa kay kwarta, ayaw pagulpol. Kay pagkatao ni mo, ano kay kwarta? Kinsa may natao din higada kanang nagdag alkansiya. Okay. Di
Dili kita angay mabagulbul ganun mga igsoon because wa kita angay bagulbulan. Wa pag abot na to dinhi wa ta mugawas na dinhi wa. Pero wa God has given us many things while we are here. Di kita angay magbagulbul. Okay. Amen. Number 4. Wa na. Ito tuloy. Number 4. Okay. Hala. Kung malimot taytas mga tao sa atong kinabuhi igsoon, niya malimot ta ang mahitabo natong mga igsoon, padung tas kalaglagan. Ato tanaw na Exodus 1. Tanaw na to nganong kuan. Sa Proverbs 16:18 dito, pride comes before a fall. Okay. Sa Exodus 1:8, ngano man ni siya? Why nang gikuha man ni Dapita to remind us igsoon. Nara. Okay. Okay. Sugdo na to sa 6. Okay. Exodus 1 verse 6 to 8. And Joseph died, and all his brothers, and all that generation. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Verse 8. Now there arose a new king over Egypt, who did not know Joseph. Oh. Iba mo istorya sa Ten Commandments, no? No? Ibaman mo sa Genesis kasi Joseph instrumental, pamati pag-ayo ha, instrumental si Joseph nga na-save ang kingdom sa Egypt from famine. Remember, siya ay nakasolve sa 7 years famine. Ug tungod na ito, gi-honor siya magpag-ayo sa Pharaoh. Pero, mga igsoon, after many years, namatay na si Joseph. Mga igsoon, doon na may bagong king nga mi-arise sa Egypt, bagong Pharaoh. Ingon dito, wa siya kaila ni Joseph. Nga wa siya kaila? Kay wa man sad siya mangutana. Iya namang nakita nga, dili man ni sila mga Egyptian. Mga Israelites, kuno ni sila, anong ni wa siya mangutana, anong naabot man ni sila dinhi? Dato, lagi kayo ni sila. It's just like us, mga igsoon. Dili sa Pilipinas, may uta, libog lang ta, mga insik, dato ang kayo. Hello? Sa Amerika, may mga sila, grabe ang mga Hudiyo, dato kayo. Sa Amerika. You will find mga igsoon, pero kung si Pharaoh, nangutahan na nanguta, di ni sila gikan. How come nga niabot sila din? Then people will tell him nga, dihay usa ka tao, inganan Joseph, usa siya ka prisoner, nahimo siyang slave. Nahimo siyang slave, napriso siya, apan he was able to save the kingdom. Then, he could have honored the people. Kasi yung mahitabo mga igsoon, pagkakita niya, dato kayo mga Israelites, iyang gilisod-lisod. O tanawa siya nitabo, kay gilisod-lisod noon siya, na igsoon, ipahamtanan siya sa Ginoo sa kastigo. You know the story sa Ten Commandments, na ay 10 plagues ipada ang Ginoo sa Egypt. To the point, mga igsoon, nga gipalumsan gid sila dito sa Red Sea. Basta malimot ta sa mga tao na gigamit sa Ginoo sa atong kinabuhi. Padung gid ta dito. Madimuted ta. Nagtuo kang na-promote ka. Na-demoted ka. Igsoon, when God called me to the ministry, igsoon, wadyo ko malimot sa mga taong gigamit sa Ginoo. Kaya kibaw ko mga igsoon, kibaw mo, listen to this, sa ministry igsoon, na gitawag impartation of the anointing. Kung kinsa ang imong mentor, ang iyang anointing, mapasa nimo. Hello, timan ini siya. I have 2 mentors, mga igsoon, na grabe ka kay-anointed. Mo operate o word of knowledge, mo prophecy, healing, grabe kay healing, mga igsoon. And I will always remember them. I will always remember how they told me in the ministry.
Nya, here comes another people, mga tao nga kipadaan ako. Kay tingali ako ba niyo, kailan ninyo? Ni Bagnas. He was also a very anointed person. And I will always remember him. Sige mig chat. Bisag dili na siya kani sa Pilipinas. Kay tiguang na kay siya. Sige mig chat. He will always pray for me. Many people, mga igsoon, gigamit sa Ginoo. I will always remember them. Ikaw ug ako, angay jud kang mainumdum, mga tao nga gigamit sa Dios sa imo nga kinabuhi. Inektapan, ayaw jud kalimot. Ayaw jud kalimot. Ha? Tagaan ta mo instance mga igsoon nga naay tao nga nahinumdum. Adto sa Genesis 30, tanaw kaniyo. Genesis 30, verse 27. Genesis 30. Mao ni ang giingon mga igsoon ni Laban ngadto ni Jacob. Verse 27, Genesis 30. And Laban said to him, "Please stay, if I have found favor in your eyes. For I have learned by experience," tara siya, "For I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake." Oh, igsoon matod pa. Si Jacob, iyon siya, nanagin na siya Laban nga kay iya man tong ugangan. Dagko na nako si Raquel og si Leah, no? Dagko na ko na si Raquel og si Leah kay pauli na ko sa amo. Ingon na yung si Laban. Ingon na si Laban, ayaw lang taon. Ayaw lang taon, pabilin lang. Kung sa'y sulti niya, tungod kay akong nakita, ingon siya, akong nasinati, siya, I have learned by experience, ingon siya. Ako yung nabantayan, ako yung nasinati, nga sa dihang kuyog kanako, ipanalanginan ko sa Ginoo. Hello! Naabo mo igsoon, ayaw jud kalimot na ay mga tao gigamit sa Ginoo, gipanalanginan ka sa Ginoo tungod nila. Amen. Sometimes maputol ang panalangin because we forget. We forget the people who nurtured us. We forget the people who prayed for us. Sometimes we forget. Ayaw jud kalimot. Si Laban, ingon siya, ako yun nabantayan sa lihang, niya ka ni istagkas amo, kuyog ta. Igsuon, ingon siya, sa lihang kuyog ka nako, ipanalanginan ko sa Ginoo. Ay nagbiya. Tanawa si Lot nga nibiya ni Abraham. Hello? Di ba? Kung sa netabo ni Lot, nibiya ni Abraham. Si Abraham o si Lot, naglali silang mga shepherds, kay grabe na kadaghan ang ilang mga hayop, blessed na kay sila. Unya nag-ilog na sila sa kanang sibsibanan, sa pasture, nag-ilog na. Tanawa, sa dihang nibiya si Lot ni Abraham, nipili pag siya labing usana kanang grabe daghan kay sangkot daghan kanabang fertile kayo ang lugar na iyang gipili. Pagpili niya, look at this. Sa niyang nibiya sa Sodom o Gomora, tanawa bibiya, basahan bibiya. Wala na gani siya yung mga servant. He had nothing. Paggawas niya Sodom o Gomora, basahan mga igsoon, pag-adto sa mga angel, kay paggawason sila, wa siya servant. Ang mga umagat na niya, naa dito. Pero when he came to Sodom, he was blessed. Nga naman, because he was with his uncle Abraham. Muna, dili kita angay malimot. Amen. Dili kita angay malimot mga igsoon. Because kung malimot ta, paingon kita sa kalaglagan. Murag, itutuloy na. Itutuloy. Itutuloy. Okay, next Sunday, ayaw absent because I will
tell you more of the things, especially the things that we should remember. Pero pagkakaroon, timan ini siya, pait kay malimot ka sa Dios, pait kay malimot ka sa mga tao nga imong nga nagigamit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw jud kalimot. Nga naman, kung malimot ka, nagpasabot na labi na gyud sa Ginoo o sa ubang tao, nagpasabot ng ingrato ka. Hello? Di ba? Kadungog ka ng word, no? Okay. So, ayaw jud kalimot igsoon. Remember God and remember the people na gigamit sa. Next Sunday I will talk to you about kanang our humble beginnings. Kinahanglan di sa malimot diintagikan. Amen. And then I will tell you about what things na kinahanglan atong hinumduman. Aron gusto magkamuswag sa kinabuhi, gusto magkangan nindot ang imong kinabuhi as Ginoo. Hallelujah. Then kinahanglan igsoon, medyo ka malimot. Panindot ang tanang igsoon.